Kayo ay nanonood ng Pinoy Chronicles. Ako si Jillian at kasama ko ngayon si Princess. Magandang araw mga kababayan! Handa na ba kayo sa isang masaya at makulay na episode? Dahil ako ay handang-handa na. At hindi lang yan. Dahil may espesyal tayong mga bisita ngayong araw para mas palalimin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa Sinulog Festival. Tama ka dyan, Princess. Kasama natin ngayon sila Zoe, Jillian at Lore. Sila ay galing sa Cebu, nasaksi sa kasaysayan at kultura ng Sinulog Festival. Magandang araw, Zoe, Jillian at Lore. Magandang araw po. Salamat po sa pag-imbita sa amin. Handa na kami magbahagi ng mga kwento at kasiyahan. Napakagandang inimbitahan namin kayo dito. Maaari niyo bang ikwento sa amin kung paano nagsimula ang Sinulog Festival? Siyempre, ang Sinulog Festival ay nagsimula noong panahon ng mga Espanyol noong ginala nila ang imahe ng Santo Niño sa Cebu. Pinagdiriwang ito bilang pagbibigay pugay sa Santo Niño at taon-taon, tuwing ikatlong linggo ng Enero, nagtitipon-tipon ang mga tao upang ipagtipon ito. Nakakatuwa! Alam mo, Princess, habang pinag-uusapan natin ang kasaysayan, parang gusto ko nang makita ang mga aktibidad ng Sinulog Festival. Pero bago yan, isang mabilis na paalala mula sa ating sponsor. Guys, wala na ba tayong gagawin? Ang boring naman. Wala na talaga tayo pwedeng gawin eh. Boring? Hindi magiging boring yung bonding pag may piyatos. Grabe! Sarap naman ito. Paano ko ngayon ito titigilan? Super crunchy, super flavorful, sa bawat kagat, may crunch ng sarap. Kaya kapag gusto mo ng snack na hindi boring, grab Piatos. Dahil sa bawat kagat, may crunch ng sarap. At nagbabalik tayo. Handa na ba kayo sa kasiyahan? Balikan natin ang Sinulog Festival at ang mga kulay na aktibidad na nagaganap dito. Lore, ano nga ba ang mga dapat natin masaksihan sa Sinulog? Aba, marami. May mga kulay na parada ng mga malalaking karosa, sayawan sa kalsada, at mga paligsahan ng mga sayaw. Ang sayaw ng Sinulog ay isang tradisyonal na sayaw na may dalawang hakbang pasulong at isang hakbang pabalik na sumusulpulot sa alon ng dagat. Tiyak na mapapasayaw ka rin. Parang gusto ko na rin sumayaw. Bukod sa mga sayawan, ano pa kaya ang masasaksihan namin sa Sinulog Festival? Mayroon din mga misa at prosesyon, katulad na lang ng sa Basilica Minore del Santo Niño, kung saan dinadala ng mga tao ang kanilang imahe ni Santo Niño upang mapaspasan. At syempre, hindi na mawawala yung mga art exhibits, concerts, at mga entertainment shows para sa mga bisita. Napakaganda! Talagang puno ng kulay at kasiyahan ang Sinulog Festival. Pero syempre, hindi kompleto ang celebration kung walang masasarap na pagkain. Ano-ano nga ba ang mga natatanging pagkain na inihahanda tuwing Sinulog, Jillian? Marami. May lechon na perfectong ulam, puso, tinatawag ni hanging rice na masarap, isaw-saw sa lechon sauce, spring rolls na may kakaibang sarap, at iba pang pagkain sa buwano. Tiyak na mabubusog kayo sa bawat kagat. Wow! Kanina pa ako natatakap. Tunay ngang masaya, makulay at masarap ang Sinulog Festival. Lore, may huling mensahe ka ba para sa ating mga manonood? Ang Sinulog Festival ay hindi lamang isang kasiyahan, kung hindi isang pagpapakita ng ating kultura at pananampalataya. Inaaya ko kayong lahat na dumalo at makibahagi sa pagdiriwang ito. Viva Pit, Senyor! Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa Sinulog Festival. Tunay na napakahalaga ng mga ganitong celebration sa ating kultura. Kaya't malatiling nakatutok dahil marami pa tayong pag-uusapan at ipapakita ang mga natatanging katangian ng Sinulog Festival. Muli, ako si Princess At ako si Jillian. at ito ang